Showbiz aksyon tayo. Touch na touch ang pinakabagong kapatid star na si Aga Mulak sa grand welcome na ibinigay sa kanya ng Happy Network. Excited na raw siyang simulan ang kanyang bagong project. Pero sino naman kaya sa mga kapatid stars ang gusto makasama ni Aga? Ikwento mo, MJ Marfort. Thank you! Hindi lang viewers ang na-excite sa paglipat ng original heartthrob na si Aga Mulak sa Kapatid Network. Pati big stars ng istasyon, mainit din siyang tinanggap. Aga Mulak, welcome dito. Touch na touch naman si Aga sa warm welcome na pinaramdam ng Kapatid Network. Parang first time I'm experiencing this. Yung vision ng Five is to come up with good shows and not think of ratings. First time ni Aga lumipat ng istasyon matapos ang 18 years. Kaya sa kabila ng maayos na pamamaalam, naiyak pa rin daw ang kanyang former lady boss. I think that's normal lang. Na mangyari yung gano'n na parang para anak din nila ako. Kilala si Aga bilang drama and romantic actor at may TV5 princess na raw na nakakuha ng kanyang special attention. Si Alex is good. Si Alex fun. Walang humpay ang pagpuri ni Aga kay Alex. Napanood ko yan. Hindi ko alam na kapatid niya si Tony. Ang ganda-gandang babae ito. Napaka-cute niya talaga. MJ Marfori, News 5. Mag-aartista na rin ang modelong si Borgie Manotoc at Maxine Magalona. Ready na nga bang magpaka-daring? Ikwento mo, Jeff Fernando. Pinasok na ng controversial model na si Borgie Manotoc ang pag-aartista. Pero hindi pa man nagsisimula sa showbiz, tinanggihan agad ni Borgie ang proyektong pagbibidahan sana nila ni Vice Ganda. A little bit hesitant, Vice is a fantastic character and she's a little bit much to live up to. I'm a first timer, so I was a little intimidated, so I thought I'd wait for another project. Bala kasi ni Borgie ma-expose muna sa telebisyon bago tumanggap ng movie projects. Hopefully a little bit of TV work first and then we'll see how that goes. Balik naman ng dating teen star na si Ana Roses. Matapos mamahinga ng ilang taon, masayang ibinilita ni Ana. Nasa poder na siya ng talent manager na si Annabel Rama. Nakamove on na rin daw siya sa hiwalayan nila ng kanyang dating asawa. With what happened to me, it's also a realization na hindi naman lahat ng gusto mo mangyayari. So, you just have to be prepared. Katunayan, may bagong inspirasyon na raw si Ana na nagpapasaya sa kanila ng kanyang anak na si Ella. Naiintindihan niya. Actually, he encourages me to work. Gusto naman niya. Ginulat naman ni Maxine Magalona ang mga tagahanga sa sexing image na ipinakita niya. Bold and daring na ngayon si Maxine na handa na raw tumanggap ng mas mature na roles. Well, I'm already older, much older now. And when I read the story, when I read the script, alam kong kailangan talaga sa story yung mga ganong eksenas. Approve naman daw sa boyfriend ni Maxine ang pagpapasexy niya sa telebisyon. Proud siya sa akin, of course. And, iba ng panahon ngayon hindi na dapat yung mga selo-selo. Jeff Fernando, News 5. 21 ang patay sa matinding baha at mudslide sa Thailand. Naitala naman ang pinakamataas na level ng radiation sa karagatan malapit sa Fukushima Nuclear Plant sa Japan. At Lindsay Lohan magpapalit ng pagalan. Yan at iba pa sa aksyon abroad ni Naomi Dairi. Pumalo sa mahigit 20 ang patay matapos salantahin ng baha at mudslides ang Thailand. Karamihan sa mga namatay mula sa probinsya ng Krabi. Mahigit 1,000 turista ang stranded. Dahil din sa sakuna, tigil muna ang operasyon ng tren at 3 airports sa rehiyon. Patuloy naman ang banta ng radiation sa Japan. Naitala kasi ang pinakamataas sa radiation level sa dagat malapit sa Fukushima Nuclear Power Plant mula nang masira ito ng lindol. Ang antas, mahigit 4,000 beses kumpara sa legal na limitasyon. Hindi naman daw dapat pabahala dahil nailikas na ang mga residente sa loob ng 20-kilometer radius ng planta. Pero pinalilikas na rin ang mga nasa 30-kilometer radius para masiguro ang kanilang kaligtasan. Nabawasan na ang problema ng disenchanted actress sa si Lindsay Lohan. Inatras na kasi ng mga abogado ang kaso ng battery o pambubugbog laban sa kanya dahil sa komprontasyon sa isang rehab clinic. Pero sa kanyang ama, problemado raw si Lindsay at ang kanyang pamilya. Kaya mula ngayon, huwag na raw siyang tawaging Lindsay Lohan o Lilo, kundi Lindsay na lang.
Isang replika ng buong kasal ni na Prince William at Kate Middleton ang binuo gamit ang Lego. Kumpleto sa detalye ang model mula sa bride and groom sa Buckingham Palace hanggang sa mga bisita. Bukod dyan, isang paper doll book din ang ginawa kung saan pwedeng bihisan sina Prince William at Kate. Naomi Dairy, News 5. Narito na ang action weather. Tila hindi gumagalaw ang low pressure area na huling namataan 830 kilometers silangan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Dahil malayo pa sa lupa, hindi pa ramdam ang lakas ng ulan na dala nito. Kaya sa mga kapatid nating papalaot sa dagat, sulitin na ang gabi sa pangingisda. Sa Visayas at ilang lugar naman sa Luzon, mahagyang uulan ngayong gabi. Patuloy pa rin kasing tumatama ang buntot ng cold front o ang pagsasanib ng malamig at mainit na hangin. Pero dito naman sa Metro Manila, maliwalas ang ating magiging magdamag. Kaya sa mga magsha-shopping o gigimik ngayong gabi, araw ng sweldo, huwag masyadong itodo dahil may pasok pa bukas. Narito naman ang pangkalahatang taya ng panahon para bukas. Magiging makulimlim na may tsansang umulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero dito sa Luzon, asahan ang pagsikat ni Haring Araw sa umaga. Pero pagsapit ng hapon, papalamigin na ng ulap ang ating klima. Pasintabi lamang po sa mga naghahapunan. Nito lamang pong Lunes, nilabas namin ang kwento ni Julio. Nagpa-opera siya sa Philippine General Hospital dahil sa kanyang luslos. Pero ang simpleng luslos na impeksyon at nilamon ng bakterya ang kanyang laman. Nakauwi na po sa kanilang bahay si Julio. Pero ikinakasan niya naman ngayon ang buwelta sa mga doktor na nagpabayaraw sa kanya. Narito ang report. Hindi pa malimutan ni Julio ang matinding kirot ng kanyang sugat dahil sa simpleng luslos na nauwi sa malalang impeksyon, 3 beses siyang sumailalim sa operasyon. Masakit talaga. Talaga dun sa ari ko, mainit na parang inaapuyan siya. Na yun nga, hindi ako makalakad. Nabulok ang laman ng tadyang at tiyan ni Julio at halos maghiwalay ang kanyang bayag at ari dahil sa Fournier's gangrene. Isa itong uri ng impeksyon kung saan kinakain ng bakterya ang laman ng tao sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya si Julio gustong papanagutin ng mga doktor na umano'y nagpabaya sa kanyang kalagayan. Talagang naiisip ko pag nakikita ko, parang gusto ko talaga ng katarungan. Parang gusto ko may managot, parang nawala sa akin lahat. Agad inilapit ng aksyon sa Public Attorney's Office ang reklamo ni Julio. Sabi ng PAO sa asawa niyang si Joy, mukhang may laban naman sila sa kaso. Based sa account mo na madumi nga yung emergency room or nailagay kayo sa lugar na possibly that is the source ng bacteria and not anything else. Matapos nito, sinamahan namin si Joy sa PAO District Office sa Maynila. Dito siya inendorso dahil ito ang may jurisdiksyon sa PGH sa Maynila. Hinahanda na yon ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga umano'y nagpabaya kay Julio. Sa criminal, yung reckless imprudence resulting to serious physical injury. Tapos sa admin, yung sa PRC. Sa ikalawang pagkakataon, muli po kaming sumulat sa medical director ng PGH para hingin ang kanilang panig sa reklamo ni na Joy at kanyang asawa. Pero hanggang ngayon po at ilang beses na po kami nag-follow up, hindi pa rin po sila sumasagot. Hindi po tao kundi hayop ang kilabot ngayon sa isang barangay sa Navotas. Natagpo ang umali-aligid sa pampang ang isang ahas na 1 metro ang haba. Buti na lang naaksyonan ito agad. Ryan ang ikwento mo. Nasa 1 metro haba na ahas ang lambat ng mga isda na si Tato Tiangco sa Barangay Tango sa Navotas City kahapon. Kwento ni Tato, paaba na siya mula sa bangka na makita niya ang ahas sa pampang. Mabilis daw ang ahas at bakit sana sa isang bahay na mahuli niya ito. Tumakbo pa. Pero hindi naman siya nakalubog. Lutang yung ulo niya, talagang gumagapang na palangoy. Hinahabol ko, pero baka kumakaano ng mga bata. Pag ninaano ko ng salok siya. Pag ng salok na yun, nahuli ko na siya, inano ko na ng Yun lang, pag yun, nilagay ko dyan.